Guys, eto bayad na kami ng kuryente, tubig at saka sa home credit. Yung sa home credit naman diretso agad yan sa CP, diretso agad doon sa inbox. So ang due date nito is 27 sa Meralco, and then sa tubig ang due date naman nito is 25. So maagang nabayaran. Basta't may hawak kasi akong pera, hindi na kailangang iabot pa sa due date. Yan naman talagang hilig ko, na pag may pera na akong hawak, binabayaran ko kaagad yung mga obligasyon, lalo na sa loob ng pamamahay. Kasi ang importante, hindi ka na mag-isip na, naku, bayaran wala kang hawak. Basta't may hawak ako, agad-agad binabayaran ko yung obligasyon dito sa loob ng bahay. Para wala ka nang inintindihin at tapos na lahat. Ito lang naman ang bill namin sa kuryente ngayong itong month of September to October. Medyo bumaba siya ng 100 plus. Diba, yun ang kagandahan. Kasi yung nakaraan, 6 na beses kami sa isang araw mag rice cooker. Ngayon, tinigil ko muna. Dinadaan ko lagi sa gasol. Pero maliit lang din ang binaba niya. Talagang malaki talaga ang kuryente. Siguro dahil sa consume din sa rep. Kaya ganun. Pero hindi naman kailangan tayo magtipid. Lalo na sa electric pan. Dahil ilan ang gumagana lalo sa irep ng init ng araw. Kaya need talaga natin. Kaya minsan ang ginagana ng electric pan 4 na beses. 4 na gagamitin siya. 4 na electric pan ang nabubuksan din nga sa sobrang init, na para na rin tayo dito nag-aircon, pero mas malaki talaga ang billing pag nag-aircon pa. Okay guys, thank you for watching. Sinabi ko lang mas ito na pinupost ko, mas okay kasi yung may hawak ka ng pera at babayaran mo agad at wala ka nang ibang iisipin pa. Next month na naman, kung magkano ang billing namin dito, anytime na i-leave na namin tong bahay, yun, mga ilang days lang siguro ang magamit namin. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.